As the reverence of the Word of God, I'm requesting everyone to please stand. First Corinthians 12:12. First Corinthians 12:12. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay mananatiling iisang katawan. Okay, let's pray. Thank you so much, Lord God, for the words, Lord, that we have read to thee, O God. Thank you, Lord God, for your goodness to us, Lord. Even, O God, sa matag heart, sa bawat isa, sa bawat narito, Panginoon. Thank you so much, O God, dahil ikaw ang Diyos nagdala sa amin na patuloy na be blessed sa bawat isa sa amin, Lord God. That's why, Lord God, we are here, O God. We want to learn more about you. We want, O God, to be filled in your presence, O God, as we worship today, O God. So thank you so much, Lord God, for this time. Bless us all together. Bless your word. Bless the people na makikinig itong salita mo, Panginoon, na ikaw patuloy magpapa-intindi, Panginoon. Patuloy ka po, Panginoon, na magbibigay ng insight para, Panginoon, magawa namin ang aming mga purpose in life, O God. So we give you praise in Jesus' name. Amen and amen. Shall we all be seated? Okay? Hinahinayang tanan ng atong nagwaan, kaya sayo pa man siguro, no? Ang atong topic is about strengthening the church by working together as one body. Nakatulugon ng tanan. Strengthening. Sino dito ang nagpapalakas sa mga gawain ng Panginoon? Sino dito yung every time makita mo yung life niya, parang nabibless talaga sila sa iyo. Pag nakikita ka nila, na-enlighten na ano yung kabigatan ng buhay nila sa bawat araw. Hello? Kumusta ang buhay natin ng Kristiyano? Sino bang mga Kristiyano dito? Amen. Ay, may Kristiyan. Okay. Ang pangalawang tanong, may problema ba dito sa church natin? May problema ba? Tanungin ko nga. Pakinggan ko nga. Ay, mayroon. Akala ko wala. Wala. Wala talaga. Meron talaga. Okay, so ano lang kayo? Nagpapakatotoo lang. So yung mga ibang simbahan kasi nagsasabi na, wala. Wala. Magandang simbahan namin. Hello? Okay, tama yun? Walang ano kung sa simbahan namin. Hello? Mayroon ba? Okay. So, tanong naman, ano ang estado ng simbahan natin ngayon? May paglago ba o wala? Lago. Wala? Wala? Sa atin pa, ano ito? Dying o problematic? So, sinong gagawa nito pag problematic ang simbahan? Hello? Sino ba? Ha? Tayo. So, tayo na nakakikilala sa Diyos, dapat tayo ang gagawa ng paraan para maglago ang simbahan. No? Hindi mamamatay. Okay. Sabihin ba natin normal ang church natin? Say amen! Ay, abnormal siguro. Ha? Kasi ang normal church, dapat nag-grow. King sabi niya, daw kamay pa, daw bata, gihapon talaga naon, bata ang utok ba? Batang utok, hanggang nagtigulang na lang, bata gihapon. Hello? Ha? So, nag-moving ba, nag-grow ba ang atong nga status sa atong nga kinabuhi? So, kung normal na church daw is a growing church. Nagalihok. Kinsay galihok sa simbahan?
Kaning dagko na ganing estado sa kinabuhi. Good na ang estados nila. Then, kita mo nga, dito sa kuan sa Corpus Rally, mga maestra, galing parang mga abroad, mga ano, pero sila ang nagauna ba sa mga contest, kanan-kanan. So, grabe, gitrain dito sila. Gitrain ba mo sa inyong pastor? Hello? Naapay mga group, mga small group, ang mga leader nato, dere. Nakabuo na ba mo? Wala na. Dahil na talaga. Ha? Napatay-patay pa. So, kung alam mo yung pangangailangan ng church, ikaw na ang gagawa, no? Halimbawa, may walang nagsimba, pasyanan, di ba? At least, mayroon tayong nagawa kaysa not mobbing. Ha? Hindi tayo nag-grow kung ganun. Kaya kung dapat keep moving, growing church. Paano maging grow kung kuan? Kung wala nag-himo. Mas nindot naman kung mag-cellphone doon, no? No. Mas dali ang cellphone maghimo kaysa kuan. Bulahaton sa simbahan. Mata kayong gawas. Kaya nindot kayo. Bisa ang magbuntaganay pagkuan cellphone. Doon na ano po ba? Parehas na. Cellphone yun. Grabe kitang cellphone. Makaano yun. So, kinsa na nagdawat sa Ginoo eh. Amen. Gamay na lang. So, kung idawat ka sa Ginoo, ano ang imong response sa Ginoo? Ha? Napatay respond? Di ba dapat ang kinakuman sa Ginoo ano gani? You'll be commanded to go. Yun ang hirap. Mahirap mag-evangelize kung mo yung taong hindi nakakakilala sa Diyos. Bigyan mo siya ano? Ha? Bigyan mo siya. Mahirap. Kahit makipag-ano ka lang, makipag-usap ka lang yung mahirap na tao na ikausapin. Kung mataas, magampo. Paano mo kaya ito mapaano? Pasalamat ka, may mga gift ang mga tao. Like ganyan na mga status ng life sa mga tao. Halimbawa, sa aton, Christian kita, may mga ayaw mo anuhin yan? I-evangelize? Ito mahirap. Pero may mga talented talaga, may mga gift talaga na binigay ni Lord na underground. Ha? Underground kasi hindi sila nagpapakita para ma-win talaga yung mga tao yun. Kasi kailangan talaga i-win ang lahat ng tao. Diba ang totoong Panginoon, ano ba ang ano mo, standard mo sa life, ano ba ang yung ano natin, pinatayuan natin na pananampalataya. Oh, di ba? It is our God who created. Direct sa kuan, sa yuta sa langit. Ano pa? Naghimo sa imo. That's why, ano ang himuon ta? Ano ang respond nato sa atong Ginoo? Ha? So we will present Jesus as our Lord and Savior sa mga taong na wala nakakilala. Kanang dili nakakilala na sa Ginoo? Amen. Salamat sa Amen. Kaya nakakilala na. Kanang na Christian diri nakakumit ka sa Ginoo. Gawin na committed. Talagang kung sa simbahan pag Domingo na, grabe ka ang gamoros-soros ang iyanapan. The time you receive Jesus Christ, ganun pa rin. Pagpunta mo sa kada linggo, the more ang atong spiritual life na hunger kita, kanang pangita kita sa Ginoo. Hello! I worship you. Ga-worship na ta, pero every time na may mga worship time, parang ang hirap pa natin magbigay ng time na
standing position, I worship you without feelings. Ipakita mo sa Ginoo that you love God. Intimate love. Diba? Commitment natin yan kay Lord. So, we must give our life available. Si available always. Si Pastor. Always na lang ang available si Pastor. So, as part of the church, we must involve and to be developed. So, kanos apatan nag-receive kay Jesus? Isip ko na ko, pila na katuig. Naga-deeper ba nga naga-deeper? Nagaano ba? Nagalalong bang atong nga kuan na pagtuo sa Ginoo? Pero may time siguro, kaluya man simbahan, kaluya man magsimba. May time ba na ma-feel ninyo? Kasi you give time para pagdayon sa atong mga Diyos. I-ano mo ba, i-focus? Kasi nag-ato ka din, naghahatag ka time, naglingkod ka, tungod kay gusto niyo mo nga madayag ang atong buhi nga Diyos. So, paano ta maglikod? Working together. So, tanan involved, hindi lang si kinsang mag-involve, si Gohan lang, siya lang ang tanan, kailangan kita mag-participate. Hello? Ha? Ano yung verse natin kanina? Sapagkat kung paano ang katawan ay isa, at may maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, gayon din si Kristo. Akin na ito. So, yung Yan. church natin is a building. Di ba? Church is a building or an organization. Dako naman ang atong church, hindi lang siya matawag nga pioneering. Nag-abot na tagpila ka years, so hindi na siya ginatawag na mga bata pa sa pagpangalagan sa Ginoo. Na? So, ingon siya, it is a living and a moving body created. Galihok. Ha? Body created na kaning kuan naton, mga lawas naton, buhat yun sa mga mahahalagang gawain sa Panginoon. So, ngunit talaga ang isang pisikal na katawan na maaaring maging mahinaon, may sakit o may sira, kapag hindi maunawaan ng mga manampalataya ang kanilang papel ay tumatangging magtulungan. Paano kung hindi magtulungan ang body? Part of the church is body sa church. Kung hindi ka magtulungan, ano ang kuwan? Daw di ko ganahan kayo. Paano ba kayo makapatulog, no? Kakapakuyo ba? O sige, ano na lang nato, hatagan na lang nato mga example nga istorya na lang, istoryahan na lang kay para di ka katulog. Okay? Dito sa church, ano ang mga ginagawa natin na para pamuhat ka? Ha? Kailangan ang cooperation sana, pero may mga tao kasi, yung physical natin, mga kasama natin, hindi nakikipag-cooperate sa gawain. So, sa kasalukuyan, maraming iglesia ang nahihirapan, hindi dahil sa panlabas na pag-uusig, kundi dahil ang mga membro nito ay hindi gumaganap ng kanilang tungkulin. May nakakaramdam ng kawalang halaga at iniisip na wala silang maiambag. Feel ba yan ninyo yun? We are part of the family ba? Belong ba ka sa family? Kaya kung di ka belong, mahirap talaga. Kahit pagustuhin mo i-ano yung katawan mo, i-offer mo yung, i-commit mo yung sarili mo, kung hindi ka tanggap, belong ba ka siguro talaga rin, no? Oh, so dapat, we are performing well. Hello? Kinsa na rin na may gasa siya. Hello? Yung
bakit nag-umpisa man ako sa yabag. Pero karon marunong naman ko mag-awit, o di ba? Kasi hindi man magagamit yan kung hindi ka cooperate. So, maganda yung ganyan, makipag-cooperate tayo. Hello! Meron namang tumatangging makipagtulungan dahil sa pagmamataas. Sinulat ni Paul itong Korinto sa simbahan, sinulat siya sa mga simbahan kasi nakikita niya talaga may mga problema. Pero okay sa atin, pasalamat tayo kahit ganito lang tayo, pero hindi kagaya sa ibang simbahan. Kung makita niyo yung ibang simbahan, yung pastor nila, ginaano nila talaga. Kung kailangan, dito ka lang sa simbahan, huwag ka doon sa kaan. Huwag ka nang maghanap buhay, kailangan kami na lang mag-support. How about support? Tagaan ka 5,000, 10,000. Kung mas magsakit ka, ano na lang ang mga pangangailangan mo? Hindi ka pa anuhon ba? Naapon ka kay ka ng livelihood, naakay panginabuhi. Anuhon gid ka ba sa kuan bro? So, intindihan nato ang pangulo sa atong church is kinsa gani? Si God. So, ang sunod kay God is pastor. Pero daw ginahimo man natong tao-tao lang si pastor. So, mahirap kung si pastor, parang hindi natin ginarespeto. Kailangan, kung ano yung ordained ni Lord, i-abide din nato para